Para naman sa ating ulat, panahon, napanatili ng bagyong Aghon. Ang lakas nito habang kumikilos patungong hilagang silangan ng Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay nakataas pa rin ang wind signal number 1 at 2 sa ilang lugar sa Luzon dahil sa bagyong Aghon. Para sa update ukol sa bagyong Aghon, pakinggan natin ang press conference mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang tanghali, ako po si Benison Estareja at meron muli tayong update regarding pa rin sa ating minimonitor na si Typhoon with international name Iwinyar at may local name po na Aghon na nasa loob pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. Ito yung ating latest satellite animation regarding kay Typhoon Aghon, and as of 10 in the morning, ay nasa 100 kilometers ito east-southeast of Kasiguran, Aurora yung kanyang mata. Taglay ang maximum sustained winds na 140 kilometers per hour, so may kalakasan pa rin po ito, at gustiness hanggang 170 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang silangan or unti-unti palayo ng ating bansa sa bilis lamang na 10 kilometers per hour. So kung mapapansin po nila, hindi ganun kalawak itong bagyong Aghon. Nasa around 200 kilometers po yung kanyang radius. So may mga areas lamang dito sa bahagi po ng Cagayan, Isabela, and Aurora, as well as Polillo Islands yung directly naapektuhan nitong si Typhoon Aghon. Pero kapansin-pansin din po dito sa ating animation, merong mga kaulapan sa may areas po ng Cavite, Batangas, Bataan, at malaking bahagi rin po ng Mimaropa and Western Visayas. Associated naman po ito sa southwesterly wind flow o yung hangin po galing dito sa may timog kanluran na siyang ini-enhance or pinapalakas nitong si Typhoon Aghon, at ini-expect natin na habang umaangat itong bagyo na ito ay magpapatuloy yung epekto ng mga pag-ulan dun sa mga nabanggit natin na lugar sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Ito naman po yung ating latest radar images simula po kahapon ng hating gabi or kahapon ng late evening hanggang kaninang madaling araw. Ito po yung time kung saan nakalampas na ng Patnanungan, Quezon yung sentro nitong si Typhoon Aghon, at inaasahan nga po na kumikilos na ito northeastward dito po sa gilid ng Northern Quezon as well as Aurora, and then eventually aangat pa dito po sa may silangan ng Isabela for today. Ito naman po yung latest track ng Pag-asa regarding dito kay Typhoon Aghon. Sa susunod na 2 araw ay kikilos pa northeastward or paangat na pakanan ang bagyo, habang ito ay isang typhoon or malakas po na bagyo. Simula po ngayong umaga hanggang bukas or simula po ngayong umaga hanggang mamayang gabi ay paangat nga ito at estimated around 225 kilometers ito east-southeast of Tuguegarao City, Cagayan. Pagsapit bukas ng umaga, mas lalayo pa ito, 460 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. At pagsapit naman ng Wednesday ng umaga ay nasa higit 1,000 kilometers na ito sa east-northeast ng extreme northern Luzon. And then afterwards ay lalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility Wednesday na tanghali or ng hapon. Kung mapapansin po nila, may mga areas pa rin na directly affected nung may kalakasang hangin itong si bagyong Aghon sa may areas po ng Cagayan Valley, Aurora, at yung mga kalapit na lugar pa dito sa may Polillo Islands at hilagang bahagi ng Camarines Norte. Yung pinakamalalakas dito po sa may red na circle na maliit lamang, hindi naman directly affected ang ating kalupaan. Ito naman po yung ating mga tropical cyclone wind signals. Kakaunti na lamang yung may signal number 2. Ito yung mga bayan ng Dinapige and Palanan sa may Isabela, at mga bayan din po ng Dilasag and Kasiguran sa northern portion of Aurora. So sila pa rin po makakaranas for the next few hours ng may kalakasang hangin na posible pa rin makatumba ng mga may hinang istruktura o yung mga maliliit po na mga puno. On the other hand, we have tropical cyclone wind signal number 1 in some areas pa rin po ng Luzon. Kabilang na dyan ang northeastern and southern portions of Isabela, kabilang ng Divilacan, Jones, San Mariano, San Guillermo, Etiague, San Agustin, Ilagan City, Benito Soliven, Kawayan, Makunakon, Angadanan, and Nagilian. Signal number 1 din po sa may eastern portion of Quirino, kabilang ng Madela, Nagtipunan, and Aglipay. Signal number 1 sa Alfonso Castañeda sa Nueva Vizcaya at sa natitirang bahagi pa ng Aurora.
Signal number 1 pa rin po sa northern portion of Quezon. Ito yung mga bayan ng General Nakar, Infanta, Real at buong Polillo Islands. At signal number 1 pa rin sa may northwestern portion of Camarines Norte, Paracale, Vinsons, Jose Panganiban, and Kapalonga, kabilang na rin ang Calaguas Islands. So yung mga hindi natin nabagit na lugar for the rest of Luzon, dito sa may parteng kaliwa, ay tinanggal na natin yung tropical cyclone wind signal. So itong signal 1 and signal 2, makakaranas pa rin po ng mga pagbugso ng hangin ngayong araw. Inaasahan po yung mga areas na nasa coastal communities at yung mga upland and mountainous areas dito sa may mga kulay ay posibleng bahagyang mas mataas po yung may experience na hangin or mas malakas yung hangin, habang yung mga areas naman po na medyo sheltered or naka-covered po from mountains ay most likely po makakaranas ng mas mahinang hangin compared sa ine-expect po nila. Ito naman po yung ating naobserbahan, yung mga na-record na pag-ulan sa nakalipas po na 2 araw. Kung mapapansin po nila, nakasentro yung pag-ulan from May 25 hanggang May 26 ng umaga dito po sa probinsya ng Quezon, at affected na rin po ng malalakas na ulan itong kalapit bayan or kalapit probinsya sa may Calabarzon as well as Bicol Region and Mimaropa. So sa Mulanay, Quezon po, nakapagtala tayo ng 229 millimeters for a 24-hour period man lamang po yan noong nakaraang 2 araw. Habang simula po kahapon ng umaga hanggang kaninang umaga ay nagtala tayo ng halos 200 millimeters doon pa rin po sa aming bayan sa Tayabas City sa Quezon. So ibig sabihin, for a total of 420 millimeters sa loob lamang po ng 2 araw, na itala po yung ulan na 2.5 beses po na mas malaki kumpara po sa normal na ulan sa Tayabas tuwing buwan po ng Mayo. At ito po ay dahil directly kay Bagyong Aghon. Sinundan niyan ng mga pag-ulan dito sa may Mulanay nga with 229 na mas mababa naman po nitong nakalipas sa 24 oras. Pangatlo sa Alabat, pang-4 sa Infanta at pang-5 sa Tanay noong Sabado. And kahapon po hanggang kaninang madaling araw, after Tayabas sa Infanta Quezon po tayo nakapagtala tayo ng 147 millimeters na dami ng ulan. Sinundan niya ng Aurora, Kasiguran, and Baler, parehong almost 91 millimeters na ulan. Ito po ay moderate rains. At pang-5 pa rin sa Tanay with higit 80 millimeters po na dami ng ulan. So mga moderate to heavy rains din po yan. Ina-expect natin sa mga susunod na araw, hindi na tayo makika-experience po ng ganito karaming ulan, at maaaring yung mga areas po na maaaring maapektuhan na yung mga areas na merong southwest wind flow. So ito po yung Mimaropa, Western Visayas, at kalurang bahagi po ng Luzon, kabilang ng Zambales, Bataan, Batangas, Cavite, even Metro Manila. Possible po na magkaroon tayo ng mga light to moderate rains sa mga susunod pa na araw habang lumalayo itong si Typhoon Aghon po. So ito Ating pong napakinggan ang bahagi ng press con ng Pag-asa ukol sa update ng Bagyong Aghon. Abangan ang iba pang mga detalye mamaya sa Ito ang Balita.